Hello mga ka-star, sa videong ito ay aalamin po natin ang nature ng kasong isinampa ni Kim Chiu laban sa kanyang ate. Ano ba ang posibleng mga parusang kakaharapin ng kanyang ate Lakam sakaling mapatunayang ito nga ay nag-asala? Available ba itong case na ito? At syempre mga ka-star, alamin din natin gaano ba kayaman si Kim Chiu, ano ba mga negosyo nito. So anything about this issue mga ka-star ay atin pong aalamin sa video na ito. Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Mang panig ng mundo kayo nanonood ngayon? Kumusta po kayo? Naway pagpalain tayong lahat ng mabuting kalusugan. At syempre, maraming datong mga ka-star. Eto na nga mga ka-star, malalim ang galit ni Kim Chiu sa kanyang ate. Kaya wala na itong pakialam kung mapahiyaman o mabulok sa bilangguan ang kanyang ate Lakam. Bakit di kayang patawarin ni Kim Chiu? Sila ka mga ka-star? Sasagutin natin yan mamaya-maya lang. Matagal nang may usap-usapan ng tensyon sa pagitan ni na Kim at ate Lakam niya. Noong August 2025, napansin ng netizens na nag-unfollow sila sa isa't isa sa Instagram na nagpalakas ng haka-hakang may problema sa pera. Mayroon ding lumabas na blind item noon na nagsasabing milyon-milyong halaga ng negosyo ang umano'y nawala at pagkatapos ng audit halos wala na lang daw natira. Curious lang mga ka-star, alamin natin ano nga ba ang negosyo ni Kim Chiu. So, isa sa mga kilalang negosyo ni Kim Chiu mga ka-star ay ang kanyang leather bag business na ang pangalan nga ay House of Little Bunny Philippines. Ayon sa kanyang mga post at pahayag, pinili niya ang bag business dahil hiling niya talaga ang handbags. Gusto niyang ibahagi ang arm candies na may magandang disenyo at kalidad. Bukod sa bag business mga ka-star, may mga reports na nag-invest siya sa real estate property. Halimbawa, isang commercial building sa Cagayan de Oro. For additional details mga ka-star, saan ba itong House of Little Bunny? Ito mga ka-star, nandito lang sa Metro Manila sa number 66 Timog Avenue, Quezon City. Andiyan yung official showroom nila. Ito mga koleksyon ng handbag, wallets, at sinasabing may mga nare-research din sa Facebook na location na katulad ng na meron ding House of Little Bunny na matatagpuan naman sa Bangkok, Thailand. So maaring international to, maaring may iba't iba pang mga branches. So balikan natin yung tanong mga ka-star, bakit hindi ba patawad to the point na nagkasampahan ng kaso? At mabigat nga itong kaso mga ka-star dahil alam natin mabigat yung punishment na pwedeng kaharapin, pwedeng mabulok sa bilangguan yung ate niya kasi ayun nga lang, maliit na amount pa lang na nakaw umaabot na sa 6 years yung imprisonment mga ka-star. Ano pa kung malaking amount at sinasabi ngang malaking amount. So talagang seryosong bagay ito mga ka-star. Para sampahan ni Kim Chiu ng kaso yung ate niya. At ayun yung isang reason mga ka-star. Hindi naman siguro sa unforgiving itong si Kim. Pero talagang siguro sobrang bigat na talaga. To the point daw na sobrang laki, halos ikahirap na ito ni Kim Chiu. Dahil nga siyempre ang sakit sa loob yan ni Kim Chiu dahil sobrang hirap ng ginagawa niyang pagtatrabaho, sacrifices nila. Walang pakialam kung madaling araw mag-shooting o kung may mga parties, may kailangang attend, mga events. So, ganun yung hirap na dinadana sa mga artista. Yung tipong bugbog yung emotions nila. Napakahirap kayo umiyak ng umiyak mga ka-star. Tatawa sila. Kahit ang totoo, punong-puno sila ng problema. Pero pag humarap sa camera, nakatawa sila, nakangiti. Yung tipo naman, may masakit sa katawan nila. Pero pag harap ng camera, kailangan tawang-tawa sila. So, hindi biro mga ka-star yung hirap na dinadana sa mga artista. Kaya, ang sakit talaga kay Kim Chiu na naisahan siya. At ang pinakamasakit pa doon, sariling kapatid niya. Kumbaga, sino pang pagkakatiwalaan kung sariling kapatid nga nanluloko? Paano na? Sino na ang pwedeng pagtiwalaan ng isang Kim Chiu at ng iba pa syempre mga Pilipino mga ka-star? May nakita tayong post mula sa isa sa pinagkakatiwalaan nating lawyer, si Attorney Jesus Falsis. At alam niyo naman, pag siya ang nag-post, alam nating almost 99% ay tumpak. Pero ito yung post niya. Sabi niya, Kim Chiu finally broke her silence. People thought she's a multi-billionaire, but no, her sister manager lost it in casinos. Parang alinaw mga ka-star, no po? Mga ka-star, ang sinampang kaso, qualified theft sa ilalim ng Article 310
Ito ay isang aggravated form ng theft dahil sa isa o higit pang dahilan tulad ng ninakaw ang bagay sa pamamagitan ng tiwala o posisyon, ninakaw mula sa kamag-anak o employer, at malaking halaga ang ninakaw. Ang bigat pala mga ka-star pag kamag-anak, empleyado, or isang taong pinagkakatiwalaan mo ang magnakaw kasi qualified theft. At ano ang ibig sabihin ng qualified theft? Ayon sa ulat, qualified theft isang seryosong krimen. Kapag napatunayang may sala, maaring maharap ang sinisisi sa matinding parusa, lalo na kung malaki ang halaga ng ninakaw. Sa kasong ito, hindi pa ibinunyag kung magkano ang halaga. Ang pagbibigay kaso ay nagpapakita na seryoso si Kim na ipaglaban ang katarungan at liwanag sa mga naging problema sa negosyo. Alam naman natin yung reputation nito ni Jesus Palsis eh. Hindi niya, Opo naman mga ka-star, maraming naniniwala na talagang multi-billionaire itong si Kim Chiu. Pero according sa mga research natin, multi-millionaire lang. at sinasabi nga nitong si Attorney Falsis na nalustay nga ng kanyang ate sa casino. Kaya sobrang sakit nito kay Kim Chiu. Syempre mga ka-star, pinaghirapan ito ni Kim Chiu tapos lulustayin. Alam niyo sa magkakapatid, napapag-usapan naman ang lahat ng bagay mga ka-star, pero ito matindi to the point na umabot na sa pagsasampa ng kaso. Alam naman natin, pag sinampahan ito, kumbaga nag-start yan, syempre may mga arraignment. parang internal arrangement pero wala eh, hindi nagkasundo eh. Magkapatid ito mga ka-star, so talagang ang lalim. At syempre mga ka-star, hindi naman tayo naniniwala no, kung barya-barya lang yung nawaldas kay Kim Chiu, let's say 1 million, 2 million, malamang kaya papatawarin ni Kim Chiu eh. Pero bakit? Bakit hindi kayang patawarin ni Kim Chiu? Tipong nawaldas ba lahat? So, eto, tingnan natin yung ilang mga comment mga ka-star. Merong comment tayo nabasa dito, sabi niya, grabe no, mga 100 million daw ang na-loss ng sister niya. Siya na nga yung parang breadwinner sa family niya at siya yung nagpagamot sa ate niya na nagkasakit tapos ngayon sinugal niya ang pera ni Kim. Kapal naman. Ayan, pag-usapan muna natin mga ka-star kung bailable ba itong kasong itong sinampa ni Kim Chiu laban sa kanyang ate. According sa ating research, bailable naman ito mga ka-star. Just that, ang halaga, kumbaga yung halaga ng bail, ay depende sa halaga ng umano ay ninakaw. Gamitin natin yung word na ninakaw kasi ang inisinampa ni Kim Chiu is theft eh. So, it's equivalent to nakaw mga ka-star. So, kung mas malaki daw ang ninakaw, mas mataas ang bail. Kung umaabot nga naman ito sa 100 million, di gaano kalaki ang bail mga ka-star? At saka, ang mga kinukonsider para mag-grant ang bail mga ka-star ay yung risk na baka takasan ng akusado ang hukuman. At saka yung criminal record at social standing ng akusado. So, sa mga kaso ng kaanak o kung walang flight risk, madalas pinapayagan ng bail. Pero kadalasan kailangang magdeposito ng malaking halaga. Ang problema mga ka-star, kung nawaldas nga lahat ang pera at walang natira, paano pa magdideposito ang kapatid? Ito mga ka-star, pag-usapan natin ngayon, yung karampatang parusa sakaling mapatunayan nagkasala. Again mga ka-star, itong parusa pala nakadepende dun sa dami ng ninakaw. Let's call it nakaw kasi theft, qualified theft ang sinampa mga ka-star. So, bigay tayo ng range mga ka-star para ma-idea kayo. So, pag ang halaga ng ninakaw, 22,000 hanggang 95,999. So, less than 100k mga ka-star, less than 96,000. Alam niyo po ba kung gaano nakabigat ang parusa? 6 na taon at 1 buwan hanggang 12 taon. Ang liit nun mga ka-star, wala pang 100,000 piso pero ang possible na kaharaping punishment ng ate ni Kim is 6 years to 12 years imprisonment. Kaya ba ni Kim yun? Kung 100k lang nilustay, kaya ba ni Kim na makita yung kapatid makulong for 6 to 12 years dahil sa less than 100k? Pero hindi pa nga mga ka-star na ipapublish or nagiging malinaw kung magkano talaga ang amount na ninakaw. So, example lang ito mga ka-star, at ang binigay natin, pinakamababang amount ng qualified theft, ang punishment ay 6 years to 12 years imprisonment mga ka-star. So, taas-taasan natin yung ninakaw na halaga mga ka-star. If it's 96,000 to 479,000, approaching 100k to almost 500,000 peso mga ka-star. So, ulit pa rin nun kasi wala pang 1 million. Ang laki ng parusa mga ka-star. 12 years to 20 years.
So, medium range Precision Mayor mga ka-star. Number 3 mga ka-star, halaga for 80,000 hanggang 1,999,999 pesos. Approaching $500,000 to less than 2 million pesos. Ito, reclusion temporal. Mataas na antas ito mga ka-star. Ang pwedeng kaharaping parusa ng kapatid ni Kim Chiu ng ate niya, pag napatunayang nagkasala siya kay Kim Chiu, ay maaring makulong hanggang mula 12 years hanggang 20 years. Siyempre kasama ang posibleng multa, obligasyon na bayaran ang halaga ng ninakaw. Mga ka-star na Number 4, pag ang halaga ng ninakaw 2 million pesos pero hindi lalagpas ng 10 million pesos, ay may pit ang parusa mga ka-star, reclusion temporal upper range. So, posibleng sentensya mga ka-star ay 14 hanggang 20 taon at pwede ring ipataw ang malaking multa. ang korte ay nagbibigay pansin sa laki ng ninakaw bilang aggravating circumstance. Number 5 tayo mga ka-star. Pag ang halaga ng ninakaw 10 million pesos pataas, kung sobra sa 10 milyon ang ninakaw, ang parusa ay reclusion perpetua. Ito ay nangangahulugang pagkakulong ng 20 hanggang 14 taon mga ka-star kasama ang multa at restitution. Ito ang pinakamabigat na parusa sa qualified theft at karaniwang walang posibilidad ng early release maliban kung may Clemency, good conduct time allowance. Number 6 mga ka-star. pag-usapan natin ang bail mga ka-star sa qualified theft. Ang qualified theft laban sa kanyang ate Lakambini ito nga, na-discover daw umano nitong si Kim Chiu yung financial discrepancies dun sa kanilang business venture. So, at sabi nga ni Kim Chiu ay bailable. Ibig sabihin, pwede maglabas ng bail habang naghihintay ng trial. Pwedeng itakda ng korte ang bail, depende sa laki ng ninakaw. Risk na takasan ng akusado at criminal record o social standing. Sa kaso ng akusado na kaanak ng biktima at walang flight risk, kadalasang pinapayagan ang bail. Ngunit kadalasan kailangan ng malaking deposito mga ka-star. Ayon mga ka-star sa nilabas na ulat ng ABS-CBN News, kaugnay ng isinampang kaso ni Kim Chiu. Kaya umabot siya sa legal na hakbang ay dahil malaki yung amount na pinag-uusapan. Sabi ni Kim Chiu ay malaki yung nawawala. At ayon sa legal counsel sa mga abogado ni Kim Chiu mga ka-star, marami ng attempts daw at meetings na ginawa para masolve ang problema internally, pero walang nangyaring pagkakasundo. So ayan na nga mga ka-star, ayon sa ulat, nagsampa si Kim Chiu ng isang criminal complaint para sa qualified theft laban sa kanyang ate. Ang reklamo isinampa sa tanggapan ng Quezon City Prosecutor's Office. At bakit isinampa ang kaso mga ka-star? Ano ang batayan? May substantial amounts connected to my business asset na napansing missing. At ayon sa kanyang pahayag, mahirap at masakit para sa kanya ang hakbang. Ginagawa niya ito hindi lang para sa sarili kundi para protektahan ang kumpanya, pati na rin ang kabuhayan ng mga taong nagtatrabaho doon. Hindi agad-agad isinampang reklamo. Sinabi ng kanyang abogado na may ilang attempts muna para ayusin internally ang problema. Ngunit nang hindi ito marisolba, pinili ni Kim Chiu na isulong ang formal na legal na aksyon. Ang naging reaksyon ni Kim at ang kahalaga ng aksyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Kim na ang pagdedesisyon na magsampa ng kaso ay hindi madali. At ito daw ay isa sa pinakamahirap na hakbang na kailangan gawin niya. Nilinaw niyang ang layunin ay transparency, responsibility at accountability. Hindi lang para sa kanya kundi para sa brand, sa kumpanya at sa mga tao na umaasa sa negosyo. Maraming salamat mga ka-star sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video, please like and share. At tandaan, katulad ng palagi nating sinasabi, mahalaga sa amin ang inyong opinion. Kaya mag-iwan po kayo ng inyong saloobin sa ating comment section. At please, don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong upload dito sa ating channel. Salamat mga ka-star at hanggang sa susunod na video.